Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami Pro Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, December 8 to 14. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Gemini, uy, tingnan mo, meron kang clover. Diba? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa, energy mo. Energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Okay, Gemini. Okay, Gemini, marami sa inyo na in a public place, no? Maaring artista ka, maaring YouTuber ka, TikToker ka, o kaya sikat ka, artista ka, ganyan, or networking, no, sa iba sa inyo. Andito rin yung iba dito is there's a group or in a public or have an audience, no, maari din na nagtatrabaho ka outdoor, tapos iba sa inyo sa public, yung mga networking, YouTuber, something yan. O kaya yung nagtatrabaho kayo sa sikat na isang kumpanya, o kaya may nakakasalamuhan nyo is mga artista, mga sikat, mga matataas na tao, mga ganyan, no? O sa mga pabrika, di ba, marami ding tao yun sa mga pabrika or sa mga company. Yeah. Nakita ko kasi ang daming tao. Andito yung sitwasyon din na ito sa the lady, maring ikaw ito, or wife mo, kapatid mo, or kung sino man siya, no? Yan, maaari may mga questioning, or when it comes sa sarili mo din, maraming sigurong katanungan ka sa sarili mo na gusto mong marisolbahan, no? Kaya nandito ka rin kay book din. Maaari may mga sitwasyon ka na pinag-iisipan, na gusto mong marisolbahan, ano dapat gawin, maaring ganun, mga pinag-aaralan mo rin, no? Sa nakita ko dito. And also, nagkakaroon naman ng enlightenment sa inyo. Sa iba sa inyo, nagkakaroon naman kayo ng enlightenment. Ang sinasabi rin din kasi dito, you need to open your eyes. No, you need to trust more to your intuition dito. Yung iba sa inyo is may mga papuri. Ako nakakita, maaring, kasi we have the garden din. May mga pupuri sa inyo, ganyan. May mga, maaring iba dito is recognition, o maraming makakakilala sa inyo. No? Or maraming nakakakilala sa inyo. Sa nakita ko ito, iba dito baka pag-usapan kayo, no? And also, nandito yung you are feeling emotions. Kung titingnan mo si Damon kasi parang may the past situation ka na ini-imagine or ipinag-iisipan. Yan. Yung may mga feeling emotion, may mga inspiration o iniisip ka. Yan. Iba dito parang may inspiration ka na situation. Also, enlightenment when it comes to your intuition. Diba? Trust to your intuition dito. May mga i-imagine daw kayo. No? This time. Tapos, yun nga, iba dito siguro, merong baka nag-aaral kayo, ganyan. May mga sitwasyon daw na maaring mahilig kayo mag-research, ganyan. Iba sa inyo, may mga sikreto kayong tinatago. O kaya may mga sitwasyon na ayaw niyong malaman. O kaya there's a person here na maaring gusto mong malaman yung sikreto niya. Ano yung ginagawa niya, ganyan-ganyan. Ganun-ganun. Diba? Yan. Maaring ganun. Parang you're searching for this person na ano nang sitwasyon niya, ano nang ginagawa niya, or vice versa tayo. Ha? Yun ang nakikita ko sa inyo. Alam niyo, you have a knowledge eh. Mag-trust ka lang sa intuition mo. You have a knowledge and know kung paano resolbahan yung mga bagay na pinagdadaanan mo this time. Parang naghahanap ka ng isang sitwasyon na hindi mo mahanap. Alam mo yun? Parang ganun yung iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Gemini. This 8 to 14 of December 2022. Please show me. Madami kayong energy ha, kaya maaari itong nakukuha kong energy is hindi para sa inyo. The King of Wands.
Wala tayong gender sa tarot card, no? Tingnan natin, ano paparating kay Gemini? Ano ang paparating kay Gemini? Thank you. Universe, ano naman ang dapat iwasan ni Gemini? You show me? May dapat bang iwasan si Gemini this week? Salamat po. Ayan. Ayan daw ang dapat mong iwasan. You are moving on, ano? Parang ano dito kayo sa ano? Pari ko ang kati ng ano ko. Parang, sorry ha, naano ko yung mic ko. Nangati yung balikat ko. May mga lakad kayo, no? Alis-alis. King of Wands. Bakit ang energy mo is the King of Wands? Please show me. Thank you. Ano ibig sabihin itong ano na to? Please show me. Okay. Ang energy mo this week is magkakaroon ka daw ng isang clarity, no? Magkakaroon dito ng mental clarity when it comes sa'yo na maaring ito is related to your money or related sa sitwasyon mo, no? Andito yung sitwasyon na siguro siguro nandito na yung sitwasyon na mas more mong i-value when it comes to money, no? Siguro andito ka na sa sitwasyon na kung gagastos ka sa ngayon is pag-iisipan mo na kung kinakailangan gastos or you need, di ba gagastos ka this time, isipin ko na muna kung ano yung pagkakagastusan ko, isipin ko muna kung tama ba tong bibiling ko to o hindi, ganyan, no? Parang halimbawa kung bibili ka, halimbawa bibili ka na isang bagay, di ba? Tapos umalis ka, nagustuhan mo is umalis ka. Pagbalik ko, pag nandiyan pa, ibig sabihin sa akin, bibilin kita. Ako mahilig ako sa ganyan. Hindi, yung ganun na, yung ganun. Yung magkakaroon kasi sa'yo ng isang sitwasyon na magkakaroon sa'yo ng clarity to value the money also, no? Sa nakita ko dito. And also, being contented. Yan, magkakaroon na sa'yo ng being contented. Nandito na rin yung pagkakaroon ng strong personality, no? Sa mga strong personality to level up yourself. Pero sana, huwag kayo magpa-stuck, no? Kasi iba sa inyo parang may stuck kayo. Parang nagiging slow kasi. Ibig sabihin, kasi ang nakikita ko kasi dito, be contented kung ano kang sa ngayon. Sinasabi dito. And syempre, be responsible and don't be stuck. Tsaka, development dito. Sa sarili mo man ito, sa pera mo man to, sa mind mo man ito, sa nakita ko. Kailangan mo daw ngayon ng development. Sinasabi rin dito na maging yun nga kailangan ng effort and progress, no, para magkaroon ng more clarity sa mga gusto mong gawin this time o gusto mong actionan this time. Sa nakita ko dito. Don't be stuck and kailangan kasi dito is ang kati. Teka lang. Focus kasi ito is focus. Focus to your wealth, focus to your stability, focus to yourself, be contented, discipline. Opo, anak. And trust to your intuition, sinasabi dito. No? Look to the future, ang sinasabi dito. Yun. Ang ano mo energy is a clarity sa mga bagay na pinagdadaanan. Tsaka confident sa lahat ng bagay. Yan, magiging confident ka raw. Tingnan natin. Bakit ang King of Pentacles there's a love, oh. But King of Pentacles ang parating sa kanya. Sabihin, merong pang mararamdaman na happiness this time. Ano yan? Tapos na to? What do you mean? Okay. Ang parating sa'yo, siguro yung iba sa inyo, meron kayong mga hinihintay.
no? Or nandun yung sitwasyon daw na medyo makakaramdam ka ng isang lungkot, emotions. Andito talaga si emotion. Andito talaga si Moon, no? Makakaramdam ka raw ng emotions dahil sa meron ka daw isang bagay na hinihintay, no? Sa nakikita ko dito, may hinihintay ka pero may hinihintay ka na kahilingan sa buhay mo. Ang kaso, nakikita ko parang dissatisfaction to. Maring ang tagal mo nang hinihintay to, pero ano siya, yun nga, lungkot. It's more on emotions, dissatisfaction. Yun ang parating sa'yo. Tsaka tulog-tulog din. Pag may time, baka night shift nga kayo, di ba? Yan, ang parating sa inyo. Baka kulangin daw kayo sa tulog, magbawi kayo, kailangan. Tsaka, ang sinasabi rin na kailangan mo daw hanapin yung sarili mo. Ate, nawawala ba ako? Hindi naman. Mga banat ko no? Hindi, hanapin mo yung ikasisiya mo, no? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung ikasisiya mo, yung fulfillment, joy mo, and happiness mo? Tanongin mo daw yung sarili mo. And then take it action, no? Sinasabi dito. And syempre, kailangan mo daw ngayon ng mga bagong plano, kailangan mo dito ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, ganyan. Tapos we need to sacrifice din kasi, no? We need to sacrifice para sa ikaunlad. Sabi ganun no? Yan. Pero when it comes sa mga hinihiling mo this time, may iba, sa ibang aspeto ng buhay mo daw, sa ngayon hindi mo pa daw yung makakamit. Yun ang parating sa'yo. Kung may mga hinihiling ka na matagal mo nang hinihiling, sa ngayon daw is hindi daw dito. Hindi pa siya darating sa nakita ko. Tama kung ano to. Siguro about to sa, related to siguro sa ano. Money? Or, about saan po to? Money, trabaho? Pwede explain nyo sa akin. And the magician, no? Diba? Ibig sabihin talaga, kung ano yung mga hinihintay mo, is kailangan mo daw na magsimulang muli. Halimbawa, may isang sitwasyon ka na hinihintay. Imbes na hintayin mo, ibig sabihin, imbes na nabubulol ako, na parang yung dila ako nagkakabulbol. O, ikaw na tumira sa Japan. Ayun na nawala sa isip ko. Yung hinihintay mo, imbes na hintayin mo daw yun, ang gawin mo daw ngayon is resetting. We need to sacrifice. No, we need to sacrifice and surrender and take it action and going toward to the future. No, don't manifest lang. Huwag lang tayo mag-manifest dahil hindi yun kusang babaksak ang bayabas. Pag bulok, babaksak yun. No, we need to i-reset natin daw yung sarili natin. No, hindi natin kailangan mag-jungling o hindi natin kailangan balansehin yung sitwasyon para lang matupad yung expectation natin o yung hinahangad natin. Ganun. Ang kailangan natin ngayon is resetting or a new beginning in our life. Yan. Iba sa inyo, ingat kayo, no? Parang nandito rin yung sitwasyon na parang iba sa inyo, marami kayong gagawin. Marami kayong gagawin priorities, task, ganyan. Or may mga i-evaluate kayo na situation. And sa iba naman dito is maybe you are jungling sa trabaho mo or sa pera mo. Tingnan natin, 9 of Wands ang dapat nang iwasan. Bakit po? Ay, namatay yung iPad natin. Mandali. Bakit 9 of Wands po ang dapat nang iwasan? Anong paki-explain? The Wheel of Fortune, no? Ibig sabihin, iwasan mo daw yung pag-iisip na mga pain or wounded mo, no? Yung iwasan mo daw yun. So, nakita ko dito. You need to take a risk. And then, syempre, sinasabi rin dito na you need to keep fighting para in a new
direction sa buhay mo dito, you need to decide na rin kasi dito, no? You need to decide para makamit mo si Ten of Cups mo dito, no? Iwasan mo daw yun, yung maging weak or magstay dun sa wound na yun, sa nakikita ko dito. Kailangan mo na daw ngayon na magdesisyon sa buhay, kasi parang ang nakita ko sa'yo dito, parang you want to keep fight pa dun sa nakaraan. No, doon sa ini-imagine mo or kung ano man sitwasyon na yun sa nakita ko. If you have no, sa nakita ko dito. Kung iniisip mo na may babalik pa, siguro wag na lang din muna mo kang mag-focus doon or may mga sitwasyon na gusto mo magbago. Halimbawa, may karelasyon ka, gusto mo magbago siya. Gusto mo maging masaya ka na with the Ten of Cups, di ba? Or babalik siya, halimbawa, magbago or babalik siya, ganyan. You need to keep fighting to move going toward to the future. Kailangan mo ngayon na magkaroon ng maging devoted ka dun sa future mo. Hindi devoted to the past, no? Sa nakita ko dito. Para maging Ten of Cups ka. Kasi the more na magpo-focus ka to the future, the more na habulin ka ni Ten of Cups, diba? The more na habulin ka ni One of Cups para mabuo kang bilang Ten of Cups, diba? Kumbaga, wag mong hayaang labanan yung pagbabago ng mga nangyayari sa buhay mo. No, we need to accept din talaga yung mga sitwasyon. Kaya nga, the Fool, di ba? Start a new beginning when it comes to yourself. Ayan, wag ka maghintay ng sign para magbago ang lahat. We need to take it action. Kasi sinasabi naman dito na ni universe, diba? I always give you a sign, offering an opportunity or love mayan or idea, pero hindi mo ata nare-recognize, di ba? 3 to 4 times binibigyan kanyang ganun. Pero hindi mo ata nare-recognize. You always reject it. Yun, iwasan mo daw yun. No. Iwasan mo yung mga ganung sitwasyon. Tingnan natin ang when it comes to love is sa lahat ha. Sa sarili, kapatid, magulang, anak. Kamusta sa love si Gemini this week? Ano pong advice kay Gemini this week? Okay. Bakit po? Sino po to? Oh. We have the fire. Pwedeng isa pa? We have the earth. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. When it comes to a love, parang ikaw or siya? Kasi mayroon daw dito tao na there's a communication, no? Sa mga sinabi ko, there's a communication dito dun sa tao na yon, no? Akong nakikita dito. Or you want to communicate dito sa tao na to ha? Kasi ang nakita ko kasi may tao dito very cold. Ang nakikita ko dito. May tao dito na, or vice versa, no? May tao dito na you want to chase o gusto niyang magpa-chase sa'yo. Ganyan, ang nakikita ko dito. Pero nakikita ko sa kanya, hindi naman siya kumikilos. Pwedeng explain mo sa akin to. Kuhanin natin ha. Anong? Explain mo sa akin. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. There's a communication. Nga ako nakikita. May tao dito na gusto ng union and togetherness. May tao dito na makipag-communicate sa iyo. Iba dito gusto niya ng peace, gusto niya ng reconciliation. Yun nakikita ko.
dito sa lab. Siguro mayroon kang matatanggap na communication na related dun sa sitwasyon na yun. Ang nakikita ko sa'yo dito, parang may mga burden ka. May mga burden, struggle, problem ako na nakikita na hanggang ngayon bit-bit mo siya sa tao na kasama mo o nakakasama mo, no? Pero siguro tong tao na to, very cold na siya sa'yo sa nakikita ko. Or vice versa tayo, yun. Pero gusto mo na ng pagkakaisa or siya, yun, no? Vice versa tayo. Gusto niya ng communication or gusto na ng peace. Ganyan. Tingnan natin. Bakit po 4 of Cups ang advice ni Universe? Pagdasan mo, advice, the Strength. Thank you po. Okay. Ang advice niya sa'yo is time to move on. No? It's time to move on and take it action. Sinasabi dito, kailangan dito ng motivation. Also, think positive, lakasan mo yung loob mo, strength, and kailangan lang daw ng tibay lang loob at katapangan dito. Maging aware ka daw sa pananalita din, no? Kumbaga, wag ka lang bigla-biglang magsalita, no, nang hindi naaayon or hindi mo pinag-iisipan kasi baka sakaling makasakit, no? Sa nakita ko dito. Yan, yung mga pananalita natin, aware lang din tayo. Tsaka always think positive lang din. Yan, moving forward to the future, focus, and also patient, and planning, chase your dream. Huwag kang maguluhan, ang sinasabi dito. Start a new beginning, start to create. Yun. Ang imposible is gawin mong posible. Yun. Lakas ng loob. Arigato namaste, God bless.